Hindi ko pa rin matatanggap ang ipinagbubuntis niya. Dahil ang gusto ko, sarili kong anak ang makakasama sa bahay na ito at hindi anak ng kung sino. Pero kung magmamatigas po si Sofia, anong gagawin ninyo? Ewan ko. Pero hindi ko naman kayang mawala si Sofia. Mahal na mahal ko siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat at agad kang nakarating, Arman. Ayon sa doktor, kailangan na masalina ng dugo si Darwin dahil bumababa ang bilang ng kanyang platelet. At ikaw lang ang alam kong makatutugma sa tipo ng kanyang dugo. Tatay Victorio, nalilito pa rin ako sa mga nangyayari. Nagsinungaling sa'yo si Christine. Ayaw niyang malaman mo na nagkaanak kayo. Kaya ipinakilala niya sa yung ama ni Darwin, yung pinsan niyang lalaki na katukatuwang ko rin nag-aalaga sa bata. Pero bakit niya ako ginawa yun? Dahil natatakot siyang baka kunin mo si Darwin sa pudar niya. Lalo na nang makita mo miserabling kalagayan niya. Hindi ho niya dapat pinangungunahan ng sitwasyon. Dahil sa mga sandaling ito, wala akong ibang gustong gawin kundi ang mailigtas ang buhay ng anak ko. Kahit buong buhay ko, handa kong ibigay ngayon sa anak ko, Tatay Victorio. Hugas muna tayo. Tatandaan mo yung gabing paulit-ulit kong ibinigay sa'yo ang aking sarili. Bago ako ganap na lumayo. Oo, si Darwin na naging bunga nun. Ngayon, sumbatan mo akong muli. Dahil bukod sa hindi ko pagsipot sa ating kasal, pinagkait ko rin sa iyong karapatan mong malaman na nagkaanak tayo pagkatapos ng gabing yon. Mas magiging mahirap ngayon sa akin ang sitwasyon. Dahil dalawa na kayo ng anak natin na hindi mawawala sa isip ko. Malisik na na, Arman. Malisik. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating may pangako ang bukas. Kung kailan nakapanganak na si Sofia, saka mo ko tinawagan. Ano mo bang silbi nun kung nakapanganak na siya? Ay, pasensya na po, Sir Magno. Kuwan po kasi, nataranta na ako dahil sa sobrang pananakit ng tiyan Hindi ni ko Sofia. kailangan ng paliwanag mo. Sir, lalaki po ang anak ni Sofia. Ay, itong cute. Hindi ko tinatanong. Gusto niyo po magsilipin? Pagod ako. Gusto ko magpahinga. Doon na muna ako sa guest room. Kayo po, ang bahala. Pagsabi na lang kay Sofia, doon muna ako. Opo, sir. Uy, hindi interesado si Sir Magno na makita man lamang ang bata. Ganun ba kalaki ang galit niya? At saka pati ang bata. Gusto niyang idamay. Magno, nakikiusap ako. Kahit ngayon lang, gusto
akong makita ang aking anak at apo. Sige. Baka naman isipin mo na napagsama ako eh. Payag ako makapasok ka sa loob at nang makita ang anak mo at apo. Salamat. Pero- Maraming salamat. Sandali. Ha? Hindi ka maaaring magtagal. Hanggang 2 oras lang. Dryer muna natin. O bakit, Aling Natin, Beatrice? nilabhan. May problema ba? Wala, Magno. Manadela, samahan mo sa loob ng bahay si Aling Beatrice. Buti na lang napapayag ko si Magno. Nay, siya po ang apo niyo. Si Nico. Nakakatuwa. Kaya lang, iniisip kong anak ko. Anak, patawad. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Ako ang dahilan ng pagdurusa mo. At pati apo ko. Madadamay. Pero hindi ko hahayaang madamay siya sa galit ni Magno. Sana may magagawa lang ako. Kaya lang hindi ko rin alam kung papaano. Mapera ang asawa mo, anak. At lahat kaya niyang gawin. Basta wag niya lang kayong pakikialaman. Ang iniisip ko lang ngayon, ang apo ko. Alam kong hindi siya matatanggap ni Magno. Dahil anak siya ni Wilson. Tulad nga ng sinabi ko, hindi niya pwedeng pakialaman ang anak ko. Kahit ano gagawin ko, maipagtanggol lang siya. Kahit na buhay ko itataya ko, basta maprotektahan ko lang si Nico. Uy, pare Magno, nanganak na pala ang asawa mo. Kailan ang binyaga? Hindi ko pa alam. Kailangan, malaking selebrasyon yan. Simple lang ang gusto ni Sophia. Pero first baby niyo yun ah. Di ba dapat malaking handaan? Hindi na raw kailangan. Ayoko namang kontrahin ang gusto ng asawa ko. Alam mong, ayoko nagagalit siya. Magpipihis po ako, Lola Adela. Bakit? Kasi po, darating na po si Papa Magno galing sa work niya. Para po kapag sinalubot po siya, sumakap ako sa kanya, mabango po ako. Hindi po ako amoy pawis. Gusto mo bang yakapin ang Papa Magno? Opo, kasi love ko po siya eh. Love mo siya kahit hindi kanya pinapansin. Sabi po kasi ni Mama, pagpasensyahan ko lang daw po. Kasi po, kinuha ko na po ang tsinelas niyo. Ako na po mag-aalis ng sapatos at saka medyas niyo po. Hindi. Kaya ko itong alisin. Ayaw niyo pong ako magtanggal, Papa? Ayoko. Ang gusto ko, umalis ka sa harap ko. Alis! Galit na naman po kayo sa akin. Gusto ko lang naman pong tulungan kayo sa pagtanggal ng shoes niyo. Ayoko nga eh. Saka huwag ka nga umiyak. Dahil maingay. Masakit sa tengang iyak mo. Umalis ka na nga. At baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Alis! Sige! Na- Subukan mo na saktan ang anak ko. Makulit siya eh. Hindi mapagsabihan. Parang naglalambing lang siya sa'yo. Hindi ko kailangan ng paglalambing. Ang gusto ko,
Huwag siyang makita rito. Ganon. Yun lang pala. Di aalis kami. Ano? Hindi. Siya lang ang pwedeng umalis. Hindi ka kasama. Dahil siya lang ang ayokong nakikita sa pamamahay na ito. Next chapter. Itong kabanata ng ating tampok sa ating natatanging dula. May pangako. Ang bukas. Iko. Oh, ba kita tinatawag para kumain? Nandito ko lang pala sa kwarto. Oh, bakit umiiyak ka? Ha? Si Papa po kasi Mama. Bakit po siya ganun? Wala naman po akong maling ginagawa. Pero galit na naman po siya. Kahit anong gawin ko po, parang ayaw niya. Huwag mo na lang siyang pansinin, anak. Sabi ko nga, baka pagod lang siya dahil galing sa trabaho. Tsaka bakit po ayaw din niya ako lumabas ng bahay? Gusto ko na pong mag-aral, gaya ng ibang bata. Ayaw niya. Gusto niya dito lang ako mag-aral sa bahay. At pinupuntahan na lang ng teacher. Anak, ang mahalaga, nakakapag-aral ka at natututo. Pero gusto ko po, gaya ng ibang bata. Tulad ng napapanood ko sa TV. Pwede silang maglaro sa labas o kahit saan. Pero ako po, sa garden lang pwedeng maglaro o kaya sa loob ng bahay. Yung kasi ang gusto ng papa mo. Bakit po? Kasi baka ayaw lang niyang mawala ka. Kasi mahal ka niya. Pero hindi po niya ako niyayakap. Di po ba kapag love niya, dapat niyayakap? Gaya niyo po, niyayakap niyo ako. Pero si Papa, bakit po siya ganun? Talaga po bang hindi niya... Opo, pero sana po kahit minsan, sumabay naman po sa atin si Papa. Bakit hanggang ngayon hindi niyo pa rin natatanggap si Nico? Napakabait po ng bata. At nakikita ko kung gaano siya kagiliw na makasama kayo. Kaya nga lamang kayo ang lumalayo sa bata. Minsan tuloy nakakaawa Sabik siya sa pagmamahal ng ama. Nariyan nga kayo. Pero ang layo niyo sa kanya. Anak Adela, Oh, tinuturuan niyo ba ako ng dapat kong gawin? naku, hindi po, sir. Nasasabi ko lamang po yun. Huwag niyo naman sanang masamain. Alam kong ginagawa ko. At ayoko na pinakikialaman at pinangungunahan ako. Oo. Taga-silbi ka sa bahay na to, di ba? Alam mo ba yon? Opo. Alam nyo? Alam ko po yun. Mabuti. Kaya lumugar ka sa dapat mong kalagyan. Hindi yung nakikialam ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Niloko po ako ni Tia Armida. Sabi niya, isasama po niya ako sa taong uutangan nila ni Joe Bart ng pang-tuition ko sa pag-college.